hindi na. Medyo masakit. Sa cellphone video na to, isang 8 taong gulang na bata ang umiiyak at may iniindang masakit sa kanyang tenga. Ano to? Ako yung pao niya oh. Nang tignan ng kanyang tatay, Ayan, may dugo na yung tenga. Yan na. Ay isang nagpupumiglas na alupihan ang nakuha niya mula sa tenga ng anak. masok sa tenga. At kitang-kita sa larawang ito ang pamamaga ng muka ng 1 taong gulang na bata sa Digo City, Davao del Sur. Dahil sa kagat ng alupihan o centipede, nag-agaw buhay ang bata at hindi pinalad na makaligtas. Gamit ang halos 100 nilang mga paa, mabilis kumilos ang mga alupihan. At nakakahanap sila ng kanilang pagkain tulad ng gagamba, ipis at langgam. Sa tuwing makaramdam ng panganib, mabilis silang sumusuot sa maliliit na butas. Pero paano kung ang alupihan sa maling butas na piling magtago? Isang linggo matapos bawian ng buhay ang 1 taong gulang na si Hyacinth De Leon, hindi pa rin makapaniwala ang kanyang lola sa sinapit ng apo. Akala raw nila ay mula sa bubuyog ang kagat na nakita sa katawan ni Hyacinth. Pag uli na ko pagkahapon, mo na nakita na ko sa bata nga na ini kuan diri ba? Iniburot sa iya ha. Mo to nga. Wala na to, ingon sila diri, mon silingan. Ay gipaak raman na siya glampinig di ay nanay. Pero nang ma-ospital ang bata, may gumapang daw na alupihan mula sa tenga papunta sa batok nito. Ito gipwakli niya. Nahulog sa siminto. Gitumban po sa mo ang kauban nga. Kuan, wapon lang magkuan nga. Yahatong kuanan sa cellphone. Anak po sa siya kay gitumban man niya. Ilang araw matapos masawi si Hyacinth, isang alupihan naman daw ang nagpakita sa kanilang bahay. Ang dali ko nang nakita ni Katay ang kuan. Kagahapon lang. Ito ilang gipatay. Makalipas ang 3 araw sa ospital, tuluyan ang binawian ng buhay si Hyacinth dahil sa septic shock secondary to infected wounds. Nung na-admit na yung pasyente, medyo deteriorating na siya. As we have received the patient, meron na siyang signs of sepsis. The infection has already gone through the blood. Medyo nag-violet na yung kanyang mga kamay. Meron ng pus na nagde-drain doon sa kanyang wound. Sa taglay na kamandag ng mga alupihan, kilala mang docile o hindi basta-basta umaatake, may dala silang panganib kapag nakakagat o napunta sa katawan ng tao. Dahil pinipili nilang magtago sa maliliit na butas o sulok, hindi malayong sa ating mismong katawan sila nakahanap ng hideout. Dahil sa gitna ng magubat na lugar ang bahay nila Hyacinth at Lola Magdalena, hindi malayong maraming naninirahan na alupihan sa kanilang paligid. Ito, may nakarating sa ating isang video na kung saan yung isang bata pinasok nung alupihan doon sa tenga niya. Ayan o, kinukuha ng tatay niya. Ayan o. Oh my God. Masakit pa, hindi na. Medyo masakit. Sa cellphone video na kuha ni Aris, maririnig ang kanyang anak na si Cherry na umiiyak at parang may iniindang masakit sa tenga. Ano to? Ako yung pao niya oh. Nang tiyaniin ni Aris ang nakitang gumagalaw sa loob ng tenga ng bata, Yan na. isang maliit na alupihan ang kanyang nakuha. Kamusta? Po daw, kaiso po daw. Oo. Kamusta yung anak mo? Sabi naman po ng doktor, okay naman po yung air drum niya. Tapos nagkaroon lang po ng sugat sa loob. Oo. Ang sabi ng doktor, hindi siya sure kung sa pagsundot ko or sa mga galamay nung nakuha na alupihan. Madalas daw silang makakita sa palibot ng bahay nila ng alupihan at iba pang mga insekto. Maliliit na insekto tulad ng ipis at langgam ang pagkain ng mga alupihan. Nang silipin namin ang bawat sulok dito,
Tignan natin dito sa ilalim ng dito yan eh. Yan sa mga ano, yan usually sa mga in-between cracks ng ganyan. So, Opo, Dok. lupa na yung likod niya eh, no? Opo, Sa Dok. labas. Sa... ayun! Ayun oh! Sakto, meron kang ano dyan. Chani ko yan, yung chani na ginamit mo. Ito oh! Meron pa ditong nakaipit. And then, kung titignan mo dyan sa iba, meron pang maliliit. Ayan, oh, like yan. Maliit na yan, oh. Patay. Patay na. Ayan. Ayan siya, oh. Dito mo yun yung antena niya. Ito yung sting sa likod. Halos ganito yung ano, no? Ganito ba kalaki yun? Yung pumasok sa tinga niya, Dok, medyo malaki po dito. Ah, mas malaki pa dito. Kamusta yung tenga mo? Anong naramdaman mo nung naandun sa loob yung alupihan? Masakit po kasi nagalaw siya sa loob mismo. Anong naririnig mo? Parang naglalakad siya. Umiyak ka na lang nun. Opo. Tinakpan ko lang po ng mga unan. At tinakpan mo ng unan para mawala yung tunog. Hindi nawala. Kaya nung makapit ako, sabi ko, tagilid ka na siya, baka langgam lang. Nung sinilip ko siya, tingin ko talaga ipis lang po yung nasa loob. Kala mo ipis. Kasi po bago po kami matulog, may nasa higaan ko po, tapos nagising na parang di ko po alam, mabilis po kasi. Medyo po parang may pumakagat. Kumuha na po ako ng tiyan eh. Tapos sinusungkit ko na po yung nakikita ko yung parang buntot niya po. Totaling hinatak na napalabas. Patingin nga yung tenga mo. Tignan ko yung tenga mo, ha? Oo nga. Wala na yung pamumula. Yan na. Ay, ano? Ano natutunan mo doon sa nangyari sa'yo? Yung maglinis po ng higaan, tapos Tama. huwag kang kakain sa may higaan, tapos Oh, very good. Sa pag-iikot pa namin sa kanilang bakuran, nagpakita ang mas malalaking alupihan. Ayun oh! Yan! Ah! Alright. Ayun! Biruin mo po, ito yung pumasok dun sa anak mo. Anak mo, kuya. Siguro, talagang iiyak yan. Kung makagat ka nito, mamaga. So, you can find this anywhere. Kahit sa mga bahay natin, if you look around, pag naglilinis kayo, nagwawalis, makikita nyo yan sa garden, sa mga bato, in between cracks and crevices, even sa loob ng bahay. Makikita nyo talaga ito. So, mag-iingat lang kayo. Part siya ng, ng habitat natin ng mga tao. Because yun hindi yung tinitirhan nila. Kailangan lang natin maging aware sa presence nila doon. Dapat po sa mga parents, if ever po may nakita kayong unusualities, bite, and then swelling, huwag na po i-delay. Immediately bring the patient to the hospital. Maliliit man sila, may taglay silang mga depensa na maaaring maglagay sa atin sa panganib. Nasa atin na ang pagsisigurong malinis ang ating paligid nang maiwasan ang ganitong mga pangyayari.